Magandang araw muli mga kaibigan. Tingnan natin ngayon itong area ng San Pedro, yung current status ng NSCR San Pedro um, right of way dito, no? So itong nakikita na natin ngayon ay ang San Pedro Station. At ito yung ating area kung saan tayo ay nag-drone shot. So ito yung reference natin. Ito yung SLEX. Ito naman yung Old National Highway. Then ito yung Mabini Street. Then ito yung current road na ating pinaliparan ng drone. Then ito naman yung San Pedro Station. Dito, yung nakita natin kanina. So balik tayo dito sa video. So makita natin ay na-clear na nila yung mga release dyan sa area na yan. And then looking southwards, no, dito ay kagaya nung nakita natin sa update ng Pasita Station, eh wala pa ring mga structures dito, no, going southward. Although clear na yung mga relays, no, at saka nabakura na yung ibang area ng road, no. So pipihit tayo papuntang northwards. So yan, nakita natin ito yung Old National Highway na meron siyang flyover dyan, tatawid ng NSCR o ng PNR row. And then makikita natin beyond dun sa Old National Highway flyover ay meron ng activities na ginagawa dito. So nakapag pile boring na sila dito, and then yung iba nalagyan na ng pile cap at meron ng mga rebars para sa columns. Yung iba wala pa, ano. So ito yung mga progress dito. Makita natin yung iba may blinding na pile hack na yung mga piles na nailagay nila. Iba naman may rebar na, and then yung iba nabuhusan na yung pinaka pile cap at meron ng rebar para dito sa mga columns niya. Then dito, pag tawid dito sa Mabini Street, makita natin merong nag-iisang poste dito, no? So bakit kaya ganyan dyan, no? So tingnan natin, no? Yan, northwards yan, papuntang north ito. So kung makikita natin, ito yung kanyang row, no? Ito yung top view kumbaga ng row niya. So yung ating drone shot ay nakatingin dito ngayon sa road na ito, no? Ito yung A Mabini Street. Then dito, ito yung posisyon ng ito yung posisyon nung poste na yon, no? Yung nag-iisang poste na ginawa nila. So dito sa posisyon na to, ito yung demarcation line o yung boundary ng package S05 at dito naman yung S04, no? So yung poste na yon, kung babalikan natin yung video, so yung poste na yan ay makita nyo may particular na itsura siya, no? Ito yung kanyang pinaka isometric view, no? So ang tawag sa kanya ay transition pier. Bakit kaya transition pier ang tawag sa kanya? So mapapansin niyo dalawang dalawang height yung meron siya, no? So dito sa isang side niya mas mababa yung height nung pinaka ibabaw ng pierhead, dito naman ay mas mataas. So kung titingnan natin yung kanya section view, yung pier na yan, which is pier 684,
ay dalawang type ng viaducts ang kanyang kumbaga ipapatong sa kanya, no? Isang yung pinaka-common type lang na viaduct, at isa naman ay yung end ng balance cantilever bridge. Kasi dyan sa tawid ng A. Mabini Street ay balance cantilever yung gagawin sa kanya. Kasi nga yung distansya mula dun sa Pier 685 at 686 ay mahaba siya, no? So 90 meters yung haba niya. Yung typical na length ng mga viaducts ay 40 meters. More than double nung typical na length. So kaya ginamitan nila ng balance cantilever kasi mahaba yung span o yung agwat nila, ano. So yung viaduct na tatawid ng A. Mabini Street ay 90 meters. And then ito namang pagkatapos niya from 685 papunta sa 684 ay 60 meters, no. Yung height ng mga segments o yung pinakataas ng mga segments niya ay kumbaga mas kapal siya kumpara dito sa common type ng mga viaduct. So kaya kung titingnan niyo, mas mababa yung isang side and then mas mataas yung isang side kasi kailangan pantay yung ibabaw ng mga viaducts na yon. Balikan ulit natin yung video. So ito dito mas mababa yung kanyang ibabaw ng pier head niya kumpara dito. So ito yung Pier 684, no. Ito rin yung boundary, kagaya nung sinabi ko kanina, boundary ng package S05 and then package S04, no. Although iisang contractor lang naman yung nag-handle sa kanila. Ayun, which is Hyundai and Dong-A joint venture, no. So continue natin. So ayan, looking northward, no. So banda dun sa may papunta sa Corbada ay meron din isa pang pier head, pier o column na itayo na, ano. Although ayan hindi natin i-scope natin yan sa ngayon, no. Although yung sa pagitan ng dalawang pier na yon ay although na-clear na siya ng mga release, wala pang structure dito, no. So yun yung pier column na naitayo na sa area na yun. So balik ulit tayo dito sa view ng area crossing A. Mabini Street. So ayan yung transition pier. Ito namang isang column na nandito na prepare na nila yung mga rebars, yung Pier 685, which is siya yung pinaka support ng one side ng balance cantilever bridge, no. Kaya kung mapapansin nyo, kasi nga siya yung pinaka support ng pinaka balance cantilever, ay mas makapal yung kanyang column kumpara dito sa transition column, no? Transition pier, no? So yan yun. And then tawid ng A. Mabini, which is 90 meters yung kanyang pagitan. Then ito naman yung 686, Pier 686. Which is this one. So mapapansin nyo, pataas siya, no? Kumbaga dito na siya yung nagsisimula ng transition niya kasi nga tatawid siya dun sa ibabaw ng Old National Highway flyover. And dito, na-prepare na rin nila ito.
Yun na yung mga na, na, na ano na nila, na lagyan na nila ng mga pile cap. And then sa tawid dito sa may ibabaw, so tatawid yan sa ibabaw, no, ng Old National Highway o Manila Road, no? So ito siya. So magkakaroon pa sa ng isa pang transition pier bago yung pinaka columns na tatawid dito sa Manila Road. So yung Pier 693, which is this one dito, ito yung kanyang pile cap, and then ito yung 694, which is yung pinaka support ng balance cantilever niya. So ito, and then ang span niya ay 100 meters. So mahaba yung span, kaya kailangan ay balance cantilever yung kanyang type ng viaducts niya, no? So ito, malayo yung agwat niya. Ayan, yung iba nalagyan na ng mga rebars para sa pile cap. At ito, kung mapapansin natin ito, itong para sa column na ito ay meron na siyang blinding kung tawagin. So at na pile hack na yung mga piles, no? So ito ay para yan, nagbubuhos sila ng manipis na layer muna ng concrete para maging level itong area, itong ano niya, yung work area niya. Kasi maglalatag pa sila dito ng mga rebars, no, para dito. So blinding ang tawag doon. And then lalagyan nila ng rebars, and then bubuhusan nila ng semento para sa pinaka pile cap niya. So ito namang column na yun ay para dun sa pinaka kanyang yung support ng balance cantilever niya. And then tawid ng Old National Highway. Beyond that, wala pa siyang mga structure, no? So ito yung isa pang view niya. So iba nalagyan na ng mga prepare na yung kanilang mga rebars para sa pile cap. Ito, nagawa na yung pile cap niya. Tawid ng A. Mabini Street. Then ito na yung sakop ng contract package S04, which is wala pang mga structure. So going towards Old San Pedro Station ulit. So makita natin may fencing na siya, although wala pang ginagawa dito sa area na to. Wala na rin relays. Then makikita natin dito, so ito yung location ng PNR San Pedro office. At ito naman yung PNR San Pedro Station, no? Yung sinauna na mga structures, no? So far wala pa rin silang ginagawa din dito. And then towards this area, dito
tatayo yung NSER San Pedro Station. Base dun sa drawing, sasakupin niya itong road dito. Gagawin niya access road. And then meron siyang road na dadaan dito sa ilalim ng station o sa dun sa ano no, sa gitna ng station. So through road kumbaga. Then meron siyang mga yung pick up point no dito para sa mga passengers. So yan yung pinaka location ng magiging future San Pedro station ng NSER. Although sa ngayon wala pa rin silang ano dito mga structure, no? Only fencing and then cleaner nila yung mga relays. So sa ngayon yan lamang po muna yung status update dito sa San Pedro area. Maraming salamat po sa inyo.